Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Mga kababayan, sumalang na po kahapon sa Senate impeachment trial si Director Matibag doon sa kanyang pagsasagawa ng testimonya laban po sa impeachment or patungkol sa impeachment complaint na iniakyat ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte. Tatlong bagay po ang nakita natin doon. Una, walang pinagkaiba doon sa mga naunang testimonya na bumaliktad o lumagapak ang resulta kung ang sukatan ay ebidensya at katotohanan. Doon sa naunang salaysay ni Agent Mark Calilong at ng kanilang isang regional director na dating hepe o pinuno ng Anti-Cybercrime Unit na si Attorney Lutok. Si Director Matibag ay wala naman pong dalang pangpasabog na mga revelations o mga pagbubunyag, no? Lahat po hearsay, teorya at haka-haka. Pag sinabi pong hearsay, second-hand information ang hawak nila at kulang nga sa laman ang investigasyon. Yan po ang pinupuntuhan ng maraming mga legal observers na ang ikinakaso nila sa unang artikulo na isinalang nila laban kay Vice President Sara Duterte. Ito pong artikulo sa Betrayal of Public Trust, no? Article 4, na nanggagaling sa di umano ay pag-commit ni Vice President Sara Duterte ng grave threats at inciting to sedition. Sa grave threats po, patungkol ito sa di umano pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa kay Bongbong Marcos Jr., kay Lisa Araneta Marcos at kay Martin Romualdez. Itong tatlong ito, hindi rin po maipakita ni Director Matibag na nagkaroon sila ng investigasyon o kahit man lang formal affidavit of complaint na nanggaling po sa naturang mga tatlong personalidad upang magsagawa sila ng tinatawag nating warranted and objective investigation. Ang kanilang investigasyon dahil lamang nakita nila doon sa video na kumakalat di umano sa social media. At sa video na yon, spliced pa. Pag sinabi pong spliced, ay hindi naman yun ang buong video, kinuhanan lang nila ng bahagi ng video, mga kababayan. At ang resulta po ng mga naturang video nila ay ang kinalabasan, itong si Director Matibag ay walang pinagkaiba doon po sa mga naunang tinistiguhan na ng mga kasama niya sa NBI. At ano po ang ipinakita dyan? Ang ipinakita po na puro narinig lang, kulang ng laman sa investigasyon at hindi sasapat po doon sa katotohanan na siya ay nagkaroon ng direct personal knowledge. Pangalawa, may mga ginamit pa sila na mga kunwari ay mga ebidensya na kaakibat sa pag-imbestiga nila na mayroong propensity or pattern ng pag-aabuso itong si Vice President Sara Duterte. At ginamit pa nila ang statement ni Las Cañas na the self-confessed na kunwari ay isa sa mga birador o tumbador ng mga Duterte sa Davao. At yun nga na question dahil wala naman itong notarized or under oath na status para maging isang buo at legitimate legal document bilang isang sworn statement under oath as affidavit. So, but ibig sabihin po, mga kababayan, ang mga hawak na di umano na ebidensya na ipinagmamalaki nila Matibag doon sa kanilang sinasabi na mayroon po silang mga sapat na pagpapakita ng mga ebidensya at testimonya ay puro second-hand sources.
Kung si Matibag pa, ang tawag niya dito ay open source information. Ang open source information sa social media, sa telebisyon, sa radyo, sa dyaryo. Pero yung buo na pagkakaroon ng mga corroborating witnesses, material evidence, at mga testimonial evidence even from the complainants supposedly na si Ginoong Marcos Jr. at itong sila Lisa Araneta at si Martin Romualdez, hindi po nagpakita ng ganoong mga batayan upang sabihin na nagkaroon talaga ng kapanipaniwalang pagpapatotoo na may krimen na ginawa si Vice President Sara Duterte. In fact, sa isang cross-examination niya, ay tinanong siya, di ba may mga video ka rin kumakalat sa social media na may pinagbabantaan ka, may sinisigawan ka, sinasabihan mo pa na kung papatayin kita at walang makakakita dito, anong magagawa mo? Parang pinagbabantaan niya si Mel Sabio, no? Someone who is also a friend or an associate niya, nang ito po ay nagkaroon sila ng mga pagtatalo sa Paranaque or something sa Laguna, sa area ng distrito ng kanyang asawa at sa may San Pedro, Laguna. Doon nga po inamin niya, nang tinanong siya, di ba yan ay pagpapakita din ng iyong outburst of emotion at hindi naman nangangahulugan na seryoso mong pinagbabantaan na talagang papatayin mo yung naturang individual? Ang sagot niya, yes. So kung outburst of emotion ang qualification ni Melvin Matibag sa kanyang sarili na mga nangyari na mga pagbabanta doon sa kanyang isa sa mga individual na nakasagupa o nakaengkwentro niya sa Bangayan noong panahon na nakuhanan siya ng video, o bakit pagdating sa ganoong uri ng sitwasyon ng outburst of emotion ni Vice President Sara Duterte bilang konteksto kung bakit naibungad niya yung mga unconventional statements na yon sa pagkakataon na siya ay nasa isang Zoom conference, bakit pagdating kay Vice President Sara Duterte ay tinatawag ito ni Matibag bilang grave threats at inciting to sedition? Di po ba ito ay isang malinaw na double standard? So, ibig sabihin po na back to me si Melvin Matibag. Bumalik po kay Matibag ang naturang problema kung saan hindi niya ma-establish ang intent and basis in evidence at doon sa hindi nga nagsampa ng anumang reklamo sila Romualdez, sila Lisa Araneta at sila Bongbong Marcos Jr. So anong batayan mo na sila ay na-threatened? Sila ay nagkaroon ng matinding pagkabahala tungkol sa naturang statements na inilabas ni Vice President Sara Duterte noong November 2024. At mga ebidensya nila at mga affidavit na nauna nang inihayag doon sa Senate Impeachment Court, wala din pong consistency. So, kung sa Granada pa na mga usapin, may Granada na sumasabog. May Granada na pangpagulpi di gulat. At ang tawag dyan ay DUD. D-U-D. DUD. So, yun po si Melvin Matibag, naging isang DUD. O kung sa mga rebentador pa, o sa mga paputok sa New Year, o sa mga firecrackers, imbis na maging quites o kamara, ang kanyang testimonya at presensya sa Senado ay naging quitis. Ay naging watusi. Watusi. Ano po ang overall summary dito sa unang artikulo na pilit isinasalang laban kay Vice President Sara Duterte? Ang ibig sabihin po, walang ebidensya. Walang katotohanan at hindi makakatayo ito sa sukatan ng mga batayan sa impeachable offenses as defined by our Constitution. Wala po. Ang dapat nga ito, ang unang artikulo na to i-dismiss kaagad.
Kasi sinasayang lang nila Matibag at ng mga prosecution panel ng House of Representatives ang oras ng korte. Natameme patuloy ang House Prosecution Panel nang nasermonan sila tungkol po dito sa paggamit at mga pag-present sa impeachment court ng mga dokumento na hindi under oath. Pag hindi under oath at hindi na notarized yan sa notarial public o sa prosecutor o isang statement na hindi pinirmahan sa ilalim ng panunumpa sa forma ng affidavit, ang anumang mga ginamit na dokumento na yan ay mere scratch of paper. Ibig sabihin, walang saysay, walang katuturan, at walang kabuluhan. Kaya si Luistro po, nagpapalusot pa, alam naman po natin na nag-aabogado-abogado lang siya. Hindi nga natin maintindihan paano ito naging fiscal, abogado pa ito ang pakilala niya, chief or main or lead prosecutor siya, pero the way nakita natin ang performance ni Luistro, ay parang tatalunin pa siya ng isang law student na matino at masugid sa pag-aaral. Puro lang Air Force din ito si Luistro, no? Pag sinabing Air Force, 99% air, 1% force. Ibig sabihin, puro hangin. Hangin ang nilalaman ni Luistro, mga kababayan. Yan po ang katotohanan. Hangin ang nilalaman ni Luistro, mga kababayan. At wika nga, kung ganyan pala ang kapasidad nila sa pagpresenta ng mga usapin na napakaseryoso that they want to remove the Vice President at ginagamit ang impeachment mechanism, ay mukhang napag-utusan lang talaga at napilit ni Marcos at Romualdez na itulak ang isang binaluktot na mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Dito pa lang sa unang salang nila ng isang artikulo nila, itong inuna nila, Article 4, Betrayal of Public Trust, dahil gumamit o nagkaroon si Vice President Sara Duterte ng outburst of emotion niya, pinasok nila ito sa tinatawag nilang Betrayal of Public Trust dahil na-commit niya di umano ang inciting to sedition at ang tinatawag na grave threats. Walang complainant. Ang inciting to sedition, hindi nila halos ito makita na related doon sa una nilang binabanggit na grave threats. Sapagkat hindi naman po nanawagan si Vice President Sara Duterte na mag-alsa o magrevolusyon at mag-armadong pakikibaka at pabagsakin ang gobyerno ng taong bayan. She did not do that. The Vice President did not call out for the people to engage and execute violent actions. Hindi po ganon, no? May outburst of emotion siya, pero hindi rin po siya nanawagan na mag-alsa at maging marahas ang mga mamamayan o gumamit ng karahasan at armas. So saan po ang inciting to sedition doon? Sabi nga ng ibang abogado, dapat nag-file na lang sila ng kaso sa korte, hindi yung impeachment court ang kanilang sinayang, kung saan araw-araw po sa loob ng mahigit kumulang ay 92 days na trial ay kakain ito ng mahigit kumulang 2.5 billion pesos ang magagastos ng taong bayan dito mula sa pondo natin. So, sinasayang lang ang oras, sinasayang pa ang resources. At the end of the day, of course, all this blunder and all this open display ng katarantaduhan na kahit walang kaso at walang ebidensya, ipinipilit talaga para lamang tanggalin si Vice President Sara Duterte sa kanyang kapangyarihan o sa kanyang tungkulin bilang Vice President ng ating bansa as duly elected by more than 32 million Filipinos. Ang gagamitin pa rin dito po ay ang political alignment and political affiliation ng mga senador. At kahit walang ebidensya ito, may mga senador na
na made na po ang kanilang kaisipan na dudurugin nila ang Vice President sapagkat takot na takot sila, kagaya nila Marcos at nila Romualdez, nila Lisa Araneta, na kapag hindi napakonvict si Sara Duterte sa impeachment court, ay magiging pangunahin siya, na magiging front runner pa rin sa 2028 presidential elections. Yan ang ikinatatakot, yan ang ikinababahala po nila kung bakit ito ang nangyayari ngayon sa pagpupumilit nila Luistro ng impeachment prosecution team na lalantad pa na sloppy o wala talagang professional capacity or objective and honest intention itong House prosecution at ang buong House of Representatives dahil hindi makakatayo. Ang una pa lang nilang salang na reklamo, kunwari, sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte. Nakita natin, even Matibag na nagkukunwaring magaling sa kanyang paniniwala ay walang nagawa sapagkat even no matter how expert you may be sa mga diskarte at mga palusot bilang operator o sa mga pagsisinungaling, hindi mo pa rin po maibabaon ang katotohanan. Lulutang at lulutang po ito. At yan ang nakita natin sa unang pagsalang nila ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte in the last 8 sessions ng Senate Impeachment Court. Maraming salamat at abangan pa ninyo ang iba pang balita at talakayan dito sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Mabuhay po kayo at muli mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!